So, nalagyan ko ng tubig yung sa water tank. Then, power on lang natin. Tapos, okay. Then, pinutin yung pump control, yung nasa gitna. Para lang mag-flush out ng water. Para lang hindi mo magamit yung stagnant na tubig na nasa tangke. Ayan, pagka unang beses mo siyang gagamitin, mga 1 minute para mas okay. Then, pinutin mo lang ulit para ma-turn off. Ngayon, antayin natin mag-color green yung kulay ng ilaw para indication na ready to use na yung coffee machine. Then, how to insert yung filter. So, sa filter, makikita mo dyan, meron dyang uka. Yan. Tapos, i-align mo lang siya dun sa mismong parang butas yan. Then, turn right or turn left para lang mag-lock siya. Yan. So, lagay lang natin dun sa coffee machine. Twist mo lang pa counterclockwise para ma-lock siya. Yan. So, keep lang natin na laging malinis yung parts ng coffee machine. Yung water tank, itong steam wand. Kasi may mga naninikit din ng mga tuyot na fresh milk. Hindi na siya fresh. Pati yung sa pinaglalagyan nung sa mismong coffee. Kung saan nag-drip yung coffee. So, lagi nating keep na malinis siya. So, ayan. Nakita nyo na yung green na indicator. Meaning ready to use na yung coffee machine natin. So, tanggal na natin yung filter para malagyan natin na nung freshly grind na coffee. So, prepare na natin. So, maglagay lang kayo ng ground coffee dun sa filter. Sa iba, meron silang sinusunod na grams. Kami hanggang dun sa maximum na level ng filter. Yan. Yan. So, after nyan, kailangan lang natin siyang i-compress. As in, super compress. Yan. So, after natin siyang i-compress, tsaka natin ngayon ilalagay dun sa coffee machine. Okay. Lagay natin yung sa filter. Yan. Then, rotate mo lang siya counterclockwise. So, kailangan para malock siya. Then, lagay natin yung mug and press yung pump control hanggang sa makuha mo yung desire mo na dami ng coffee. Then, press mo lang ulit pag okay na. Then, so, pwede mo lang tanggalin yung mug. So, ganyan siya karami. Then, turn on mo yung steam control. Then, antayin nating lumitaw yung green indicator para malaman na pwede na tayo mag-steam. So, while waiting, pwede na tayo magsali ng fresh milk na gagamitin natin dun sa kape. Yan. So, pagkasalin, wala lang natin antayin na lumabas na yung green na indicator para makapag-steam na tayo ng milk. Yan. So, lumitaw na yung green color na indicator. Pwede na tayong mag-steam. So, for proper steaming ng milk, pwede kayong mag-research sa YouTube. Then, steam na natin. So, turn mo lang yung knob hanggang dun sa may icon ng steam. Then, steam natin siya. So, sa YouTube, marami kayong makita dun na how to froth milk, yung paggawa ng latte art. Lahat na nasa YouTube na. So importanteng lagi nyo pa rin basahin yung manual. Kasi nandun na lahat eh. Kumbaga, yung mga do's and don'ts para tumagal yung machine natin.
how to clean, ganyan, how to properly operate. Pati yung mga simpleng troubleshooting, nando rin naman sa manual lahat. Para mas okay. So, ready na yung milk natin. Turn mo lang yung knob, then turn off yung steam button. Linisin mo mabuti yung sa steam 1 para yung mga namuong milk dyan mawala natin. So, ox na. Lagay na natin yung steam milk dun sa kape. So, map na lang kayo sa YouTube ng mga tutorials paano gumawa ng latte art para presentable naman yung kape nyo. Daw masarap talaga siya. Ang laki ng difference sa lasa sa 3-in-1 tsaka sa timpla na kape. And pag may tanong lang kayo, message lang kayo sa looks mo, the boy finds. And we will be happy to assist you. Thank you. Bye-bye.